Tara, sama kayo mag-appraise tayo nitong bago nating bili na gold. Cebuana, M. Luwilier o kaya naman Palawan. Kaya mas maganda magsangla. Wala na kasi kaming bigas. Based on my experience lang to guys ha. Kung may alam kayong mas magandang pagsasanglaan guys, feel free to comment down below para may idea yung mga kababayan natin. First stop natin ay dito sa Cebuana Luwilier. Luwilier? Ano daw? Tama naman ano, basta yun na yun. Ayun na nga guys, paglapit ko nga dito sa teller, ang sabi niya nga doon sa alahas natin ay 1.1 gram lang at nasa 5,000 lang ang pwede sa kanya. Sobrang baba pala. Pagkatapos nga natin Cebuana, ay dito naman tayo sa M. Luwilier. Ano ba to? Magkapatid ba? M. Luwilier. Ayan ha, tama na. Nakapag-vlog sa loob. Dito man guys ay 6,000 naman yung kanilang appraisal. At 1.2 grams. Dito na tayo sa ating last stop, Palawan Pawn Shop. Baka naman. Sabi nga nila dito daw maganda kasi 2.5% lang per month ang interest ng bawat sangla mo ng alahas or ng gold. Take note guys ha, bawat po sanglaan ay iba-iba po ang kanilang timbangan. Hindi po pare-pareho at iba-iba din po ang bili nila sa gold per gram. Tignan nyo yung dalawa, magkaiba diba? Yung isa 1.1, yung isa 1.2 and magkaiba rin yung presyo nila. So iba rin po ang presyo kapag sangla at saka ibibenta mo mismo yung alahas. Ito pong pinapakita ko lang dito ay pagsasangla. Hindi po talaga agad makikita yung tinubo mo sa gold kung isasangla mo agad kapag binili mo. Over years, saka mo lang makikita. At nagtingin-tingin din ako dito ng mga gold nilang naka-display. Grabe, nalula ako. Ang per gram nila, 9,200. Pag sa Marigold nga, matsambahan mo sa mga live nila, minsan napatak lang ng 7,900 to 8,000 ang presyo ng kanilang gold. Tapos brand new pa. Itong mga to guys, ano na to rimata. Kumbaga, second hand na gamit na. Sabi kasi nila, mas mura daw dito. Parang nagoyo tayo doon na scam yata ah. So, sa Palawan pala guys, ang sangla nito ay nasa 6,000 pesos guys. And then, hindi ko alam kung magkano yung per gram nila eh. Pero yung gramo lang din nito is 1.2. So, same lang dun sa M. Luwilier. So, yung Cebuana lang yung mababa. So, alam nyo na kung saan maganda. Palawan guys. Palawan Pawn Shop. Basta ang importante, pawnable na sasangla yung binili ko na gold. Hindi tayo na scam, hindi peke. 100k pesos mo, pwede na palang maging bahay. Madami kasing nagalit guys nung sinabi kong 60k pesos lang yung nagagastos natin dito. Paano naman daw yung mga pagkain? Tapos daw nagiinom pa tsaka nagyoyosi. Kaya naman ginawa ko ng 100,000. Pero dito sa part na to kasi, nasa 100,000 na kasi for finishing na siya. Noon kasi, inabubungan pa lang, kaya 60k pesos pa lang. Tapos libre pa yung mga labor dati. Ngayon, nagbabayad na ng labor para sa finishing. May karinderya naman kasi guys, doon sila kumakain. Tapos hindi ko naman talaga isinama dito. Pero wala naman guys, nagiinom at saka nagyoyosi. Ang sukat nga pala ng bahay na to ay 4 meters by 4.5 meters. Again, libre po ang mga kahoy at libre din po yung labor before. Dito lang nagbayad sa finishing na. Kaya naman malaki talagang tulong kapag may maalam sa pamilya na gumawa or maalam na karpentero kasi makakalibre ka. Yun, busy tayo masyado kaya hindi nakapag-upload na naman. So ayan, ito na siya guys today. Sunod-sunod yung pagpapagawa and now flooring naman dahil natapos na yung pag-finishing ng mga wall sa loob at labas. Ay, hindi pala lahat sa labas. Diyan sa likod hindi pa pala na-finish kasi sabi namin ipa-flooring muna para pwede nang tirhan. Naghahakot nga sila nitong mga bato-bato dun sa ilog. Tapos yung buhangin naman yung pandagdag. And then yung mga bintana pwede namang mga kawayan-kawayan muna yan or yung screen lang muna katulad ng bintana namin before. Maganda nga at ito natapos-tapos na yung pag-finishing natin dito. Bali, 8 lang pala, hindi pala 10 yung nagamit dito sa loob guys. Kaya naman nagamit pa yung ibang semento. Yung bag ng semento na 10 piraso, may sobrang 2. So, sa labas natin ginamit. Tapos, bumili pa ulit ng 10 piraso pang flooring at saka pang dagdag din sa labas. Yung 2 side lang yung ipifinish. Hindi ko nga alam kung dito lang ba ang maulan. Pero, ayan, 1 week mahigit na guys na ganito ang panahon. Buti na lang talaga napauna natin yung bubong dahil hindi mababasa yung mga gumagawa dito. Uy, hala, ang ganda na naman. Kung ano-ano na nga naiisip ko na kagamitan. Ito guys, ayan, ano siya, hindi siya babasagin, nalagayan ng mga ganitong water plants. Pinapatubo ko nga kasi itong bamboo na, anong tawag doon, bamboo plant. Tapos pwede rin din pala yan dito sa mga betta fish natin. Pag nagkaroon na yun ng ugat, pati itong photos nga ba ang tawag dito, pagka nagkaroon na ng ugat, ilalagay natin dito sa mga betta fish pag meron na tayong malaki-laking aquarium. So ayan, ito, buhay naman to, madali namang mapabuhay ang photos. Yung bamboo lang, bamboo
plant matagal. At kahit nga sobrang maulan ay ginagawa na to ni Papa Alin dahil nga maulan puro na lumot at saka basa yung mga gamit natin dito guys sa Dirty Kitchen. Kaya naman ayan yung project natin na mapatapos itong ating Dirty Kitchen this month o sa susunod na buwan kapag nakabili na rin tayo ng pangbubong. Wala pa kasi kami guys, pero nipa lang naman yung gagamitin natin dito or yung tiklad sa Tagalog, sa Bicol. Ayan nga, solo lang siya dahil wala naman siyang trabaho ngayon. May bagyo nga naman dito sa Bicol guys. So ito pala yung nagastos natin, nasa kulang-kulang 3,000 din siguro, 1,400 at saka 1,900, 3,000 plus pala guys yung mga kahoy, papo at kung ano-ano pa. Bali nilagyan muna niya ng trapal dahil nababasa na siya. Gagawa pa kasi yan ng mga upuan, post ng lutuan dito sa ating Dirty Kitchen. Perfect nga itong nabili natin na pangkulot guys dahil malapit na nga ang moving up nitong batang ito sa daycare. 20 watts na nga po pala yan and pwede nyong isaksak kahit sa extension. Pwede rin pala yan kahit naka-bleach or may color yung hair mo or rebonded yung hair mo. Bali ceramic iron po kasi yung ginagamit nila dito. May warranty na rin pala yan guys. Ayan, meron silang card. Mahaba na rin yung cord niya guys. Ayan nga at sobrang excited yung ating bata dyan. Bago nga siya pumasok ngayong umaga, ayan nga tinesting muna namin. Nakulutin yung kanyang hair. Medyo patagal-tagalin nyo na lang guys. Tapos medyo konti lang yung ilalagay nyo na hair para talaga namang kulot na kulot. Sobrang ganda nga din ang kinalabasan. Ayan, tuwang-tuwa na naman. Sulit na sulit yung binayad natin guys. Wala pang 200 pesos. Kaya kung gusto nyo rin ng ganito, lalagay ko na lang po sa comment section yung link kung saan ko ito nabili. Pagkatapos mo nga maligo, ibabalik naman yan sa dati niyang straight na buhok. Ang ganda no? Kaya naman, i-check out nyo na yan. Dahil ubos na yung gatas na naman ng mga batuta, ayan, nagpadala na naman ng Birch Tree. Wow! In-order natin yan sa Birch Tree mismo, kaya naman legit na legit. Bali nga, nauubos to ng 1 month lang naming lahat, kaya naman nakaapat na order na ako nito sa kanila. Grabe kasi maggatas tong mga bata na to, kahit naman kami, yan din ang ginagamit. Meron na kasi dyang free 300 grams sa bawat 2 kilograms na bibilhin mo. For only 1,060 pesos, dalawa na. Bali, ang matatanggap mo ay 4 kilos and 600 grams lahat. Lagay ko na lang sa comment section yung link. 1 month na yung mga baby betta fish natin. Update muna. Bali, inalis ko pala yung mga halaman dito guys na pinaglalagay ko dati kasi nga mga namamatay tapos bumaho yung tubig. Diba nga mga nakatali lang yun. Hindi ko naman talaga nilagay sa soil. Kailangan siguro naka-soil sila bago natin isubmerge or ilubog dito sa ating water. So, pinaglalagay ko nga lang dyan tapos nilagyan ko ng bato. Bali, pinatungan ko nga lang sila ng mga bato tapos nakita ko after 1 week is nabulok-bulok na yung mga dahon. Kaya naman inalis ko na muna kasi nga mamaho tapos baka maapektuhan itong ating mga baby betta fish. Buti na lang wala namang nangyari sa kanila. Bali 1 month na nga po sila kaya ayan sobrang lilikot at sobrang lalaki na rin. Meron lang pa ilan-ilan na maliit pa yung nasa gitna ayan kasi nga hindi makain. Tamad kumain, hindi nakikipag-agawan unlike nitong iba. Ayan sobrang liit no. Itong iba sobrang takaw, grabe yung lalaki ng mga tiyan yan palagi. Pinapakain ko pala sila umaga, tanghali at saka gabi. Bali ngayon nga ayan yung improvement nila kapag nag-ilaw na ako, kapag nilagay ko na yung daliri ko, naglalapitan na. Hindi sila yung tipong takot sa daliri or sa kahit ano mang ilalagay mo dyan. Basta kapag oras na ng kain, kapag nandyan ka na, maglalapitan na sila. Kaya naman lalong nakakatuwa kasi nga mga active na sila, sobrang lilikot na. Wala pa nga lang ako masyadong makitang may kulay na, bali siguro pag 2 months na yon. Hindi ko nga alam kung puro blue din ito kasi yung mommy nila color blue. Sana nagmana sila dun sa tatay nila na color red na parang may pagka-pink. Para naman meron tayong iba-ibang color. Pero feeling ko sa nanay lang talaga sila nagmamana. Ewan ko lang ha, sa may mga alagang betta fish. Bali, first time ko kasi to na magparami ng betta. So, first baby nila yun. Kahit papano naging successful dahil merong 29 piraso na nabuhay. So, ito naman yung mga magulang nila guys. Bali, meron ako dito 2 lalaki. Ayan, buhay na buhay naman siya. Sobrang tatapang lang dito. Tingnan nyo naman yan. Galit na galit yan kahit ballpen lang. Pero maganda yun guys na exercise sila kapag ganon. Yung nag-flaring sila ng mga palikpik nila, ng mga buntot nila. Exercise yun para sa kanila, para matunaw yung mga kinain. Maganda po na ginagawa yan sa mga betta fish, lalo na pagkatapos nilang kumain, para hindi sila ma-bloated. Itong babae, hindi yan takot dito sa ballpen, kaya ayan, wala siyang kinatatakutan ba. Bali, nilagay ko din siya dito sa may garapon natin na malaki para malawak din yung languyan niya, tapos malalagyan din natin ng halaman. Hindi ko pa kasi napapagawaan sila ng aquarium, yung medyo malaki na
glass. Pero may mga tinanungan na ako dito guys, kaso hindi pa nagagawa. Kaya naman pansamantagal ay ito munang mga stick-o, mga garapon, mga Tupperware. Pinili ko kasi na Lego tank, medyo maliit talaga guys, and hindi sila makabuelo sa paglalangoy, kailangan nilang makalangoy. At ito naman yung pagkain na pinapakain ko doon sa mga baby betta fish. Pero minsan binibigyan ko rin yung mga magulang nila. Ayan, kung makikita nyo, sobrang dami ko na namang na-hatch dito. Konti lang naman kasi yung baby betta fish ko, kaya laman dito lang ako nag-hatch. Bali, yung tubig, lalagyan mo lang ng isang kutsarang asin. Ganyan kadaming tubig lang. Tapos ilalagay mo na yung hatchable na ganyan, baby brine shrimp. And ito naman yung kinakain talaga nitong ating malalaking betta fish na. Ayan nga, nung nakita nila yung ating pampakain, naglililikot na naman. Favorite kasi talaga nila yan guys. Apakatatakaw ng mga yan. Dapat 5 pellets lang yung kakainin nila every kain. Naku po, minsan nagiging 10. Para kasing gutom na gutom pa sila. Tignan mo naman. So, bigyan na lang natin sila ng merienda at nakakahiya naman. Umasa na kasi sila, nakakain na sila. Nakaabang na talaga siya. Oh, minsan kasi nilalagay ko lang sa daliri ko yung pagkain tapos kukunin nila sa daliri. Kaya ayan, naghahanap siya. Nasaan kaya yung pagkain? Wala naman. So, eto na nga, subukan natin. Hali, binabasa ko yung daliri ko tapos ganyan, didikit na yung mga pellets pagkain nila. Tapos, aabutin nila yan guys. Kanina pa to, gutom na gutom ay. Samantalang hapon pa lang ngayon, di pa dapat oras ng pagkain. Tig-dalawa lang sila, bibigyan natin. Ayan, kinain na. So, ito pa yung isa. Dali. Oh. Sobrang takaw nyo. Kapag ganyan na marami sila guys nakain, kailangan nila mag-exercise. Yung ballpen nga yung ginagamit ko guys. Ayun, exercise na yun. Pag nagagalit na sila. Ayun lang muna for this video. Thank you for watching. Oh.